Welcome sa zip9.com. In this video, ang pag-aaralan natin ay paano ba mag-convert ng decimal to fraction. No? So, let's have our first example. What is 0.4 to fraction? No? To fraction. Okay. Siguro convert to fraction. Convert the following to fraction. Okay, number 1 is 0.4. 0.4. Now, ang dalawang steps lang no, kailangan natin para ma-convert natin yung decimal number sa fraction. Una-una, gawin natin yung decimal na numerator ng isang fraction. So, magiging 0.4 yung numerator natin. Gagawin natin yung fraction yung decimal. Tapos, yung denominator natin palaging 1, no? So, yung decimal number, gawing numerator, tapos yung 1 yung denominator ng fraction, no? So, ang gagawin natin, tatanggalin natin, all the time, dapat wala na tayong matitirang decimal number, no? So, for example, dito, paano natin tatanggalin yung decimal point dito, no? So, mag-multiply tayo ng 10, di ba? 0.4 times 10. At syempre, kung ano yung minultiply natin sa taas, ganun din yung multiply natin sa baba, di ba? So, 1 times 10, this is equal to 4 over 10, no? 4/10. And fraction na yan. So, gagawin na lang natin is i-divide natin by 2, both the numerator and the denominator, para makuha natin yung lowest terms, which is 2/5. No? Now, kung mapapansin nyo, bakit natin minumultiply sa 10 at bakit natin dinidivide sa 2? Kung meron tayong fraction na any fraction, a over b, no? Pag minultiply natin ng any number yan, both the numerator and the denominator, hindi naman nagbabago yun ng, ng value. For example, times 10 over 10. Because yung 10 over 10 is just 1 and 2 over 2 is just 1. No? So, kahit anong i-multiply mo dyan, times 5, tapos mag-times 5 ka dito, you're not changing the value of the fraction. No? Yan ang dahilan kung bakit tayo merong equivalent fractions at nakaka-convert to lowest terms. No? Okay, so just multiply by powers of 10. Tapos, dapat walang matitirang decimal sa numerator, and at the same time, dapat naka-lowest terms yung final answer. No? Okay, let's have another example. Number 2, meron tayong 0.6. So, 0.6 over 1, no? Palaging numerator ito. Tapos palaging 1 yung denominator. And then, 0.6 times 10 divided by 1 times 10, which is equal to 6 over 10, which is equal to, ano yun? Divide natin by 2, both the numerator and the denominator, divided by 2, meaning we have 3/5, no? Yung pinakasagot natin is 3/5. Okay? Number 3, 0.55. So, paano naman yan? 0.55 over 1 pa rin, no? Palaging over 1. Magta-times 10 ba tayo, no? Pag nag-times 10 tayo dyan, maging 5.5 lang to, no? So, may decimal pa rin tayo. Dapat wala tayong decimal number dun sa numerator, no? So, instead of multiplying by 10, dapat mag-multiply tayo ng 100, no? So, times 100 times 100 magiging equal to magiging 0.55 times 100, tapos ito magiging 1 times 100. So, magiging 55 over 100. Pwede ba nating i-lowest terms? I think it's obvious na pwede siyang i-divide by 5 pareho, no? So, pag dinivide mo ito ng 5, magiging 11. Tapos, pag dinivide mo ito ng 5, 20. No?
So, ito na yung pinakasagot natin, naka-lowest terms na siya. Okay? So, nakikita niyo yung pattern. Gagawin numerator, divide by 1, tanggalin yung decimal numbers by multiplying powers of 10. Ibig sabihin 10, 20, 10, 100, or kung tatlo man yan, 1,000, no? And then, pag na-multiply niya, magiging fraction na siya, and then, ano rin natin, ilo-lowest terms din natin magiging sagot. No? Let's have two more examples. Number 4, we have 0.425 to fraction. So, ganun pa rin. 0.425 over 1. Ano nga gagawin? 100 ba o 10 ang multiply natin? 1,000, no? Kasi tatlo yung decimal place niya dito. Tatlo yung decimal numbers niya. So, 0.425 over 1 times 1,000 times 1,000. So, magiging 425 over 1,000. Okay? I think medyo obvious na divisible siya by 25, no? So, pag dinivide niya ng 25, ilan yan? 17. Kasi yung 400, ilang 25 sa 400? 16, di ba? Tapos, isa dito, 17. Tapos, ilang 25 sa 1,000? Yung 100, 4, di ba? So, 40 siya. Tatagdag ka ng 0. Okay? Last number, or last example. Minsan, dito sa apat na examples natin, puro 0 yung ano, no? Minsan, meron niyang whole number, no? Pwede ba yun? Yes, pwede. So, halimbawa, 2.8 to fraction, 2.8 pa rin yung ating numerator at 1 pa rin yung ating denominator. So, magiging times 10. Hindi na natin igaganito, no? I think it's obvious times 10. Madali lang naman. So, 28 over 10, no? 1 times 10 is 10. And then we, lowest terms, we reduce to lowest terms. Ang 28, pwede natin divide by 2. That's 14. At yung 10, pwede natin divided by 2 divided by 2, magiging 5 siya. Pwede na ito, pero kung most of the time sa elementary or middle school, ang ginagawa nila is yung mga teachers ginagawa nilang requirement na magiging mixed form. So, pwede natin i-mixed form yan. 14 divided by 5, magiging 2. 2 times 5 is 10. That's 4. So, pwede siyang 2, ito yung whole number, 2 and, ito yung numerator, at ito yung denominator. So, 2 and 4/5, no? So, I think, mapapansin nyo siguro na syempre, pag may whole number tayo dito, magkakaroon tayo ng whole number dito. At the same yan, no? Kasi, ang convert mo lang actually is yung, nandito, no? Yung, nasa decimal point. Or nasa kanan ng decimal point. So, ibig sabihin, pag may whole number tayo dito, ang magiging sagot natin ay mixed fraction, no? Or it's either a mixed fraction or improper fraction. Okay, that's it. Yan kung paano mag-convert ng decimal to fraction. Ang susunod natin pag-aralan is baliktad naman. Paano naman yung fraction to decimals. Okay, maraming salamat. Gusto ko yung invite sa zipline.com, yung ating website. Nandyan yung ating mga listahan ng mga videos, no? Na sunod-sunod. So, mas maganda tignan nyo yan para mas masundan yung mga videos natin. No? Okay, maraming salamat. See you in the next tutorial.